Una, sa ngayon po na meron pa ho tayong, kanina po kausap namin yung taga Cagayan, doon po sila, tigang daw ho sila ngayon doon, naghihintay ng ulan, ano po. So, ano po ang actual sitwasyon natin sa rice production? Sa inyo pong pagtansya, ngayon, doon po sa mga hindi pa nakakapagtanim, sa mga nagtanim na po, maghihintay po ng August, September na anihan, ano po ang actual natin na supply, production? Ang maalala ko, Ted, yung first quarter, no? First 3 months, or even let's say, even the first 5 months ng 2026, nagkaroon ng pagbaba. Bumaba po yung yung ating produksyon ng palay. Ito rin po ay isang reaksyon dun sa nakaraang taon na banggit ko, 2024, na bagsak masyado ang presyo ng palay. Kaya nabawasan po yung area na tinamnan po ng palay ng ating farmers. So much so na early this year, bumaba po, I think, by about 6% yung ating local palay. Ngayon, with nung pumutok po itong gera po sa pagitan ng Iran at saka US, nagmahal, di ba? Yung nagmahal po yung fuel, nagmahal din ang abono. So, hindi rin ako mabibigla kung magkakaroon din po ng pagbaba ang produksyon po ng palay nito pong kwanto. Itong pagdating po ng buwan po ng harvest period po natin sa last quarter ng 2026. Magkakaroon po ng pagbaba po ng produksyon po natin ng palay, at pa natin dyan, hindi pa natin masyadong nararamdaman pa ng todo yung epekto ng El Nino. So, obviously po, no, short tayo doon po sa ating regular nga na target. After all, sa buong taon ho naman, lagi tayo may importasyon. Pero ngayon po, short sa target. Pero ang sinasabi ng DA, kagandahan dito, may supply pa rin tayo. Kasi nga po, pupunuan yung kakulangan ng imported rice. Ano po ang inyong take doon? Opo, na-offset ka kasamang Ted, yung pagbaba ng local production natin ng bigas o ng palay ng additional imports. Kaya siguro, yun ang dahilan kung bakit lumobo ng gusto yung ating importasyon sa first 6 months ng 2026. Ngunit, kung magpapatuloy yung masyado pong paglobo ng importasyon, kami naman ay nababahala, baka naman pagdating ng anihan. In fact, even today, may konting mga production na, baka haantong po naman yan sa masyadong mapaparat po yung presyo ng palay. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.